Nalalapit naman ang pagpapalit ng taon at kabi-kabila na naman ang mga celebration. And the Filipino New Year is marked by traditions that are intended to bring prosperity and good fortune. Kabilang sa mga tradisyon na yan ang pagsusuot ng polka dots, pagtalon kapag 12 midnight, paghahanda ng mga bilog na prutas, paggawa ng ingay at marami pang iba. Siyempre, hindi rin mawawala dyan ang mga fireworks display na sure na inaabangan ng ating mga kababayan. Ang mga paputok at pailaw ay pinaniniwala ang nakapagtaboy ng kamalasan. Ngunit hindi biro ang preparation na ginagawa upang ang mga ganitong palabas ay may sakatuparan. Siyempre, sa kahit anong bagay, safety pa rin palagi ang kailangan nating isaalang-alang. Mahalagang malaman din ng ating mga kababayan ang mga dapat ikonsidera ng mga gumagawa, nag-iimbak, nagbibenta at gumagamit ng fireworks. Ano-anong mga requirements nga ba ang kailangang ihanda at anong mga procedures ang kailangang gawin? Yan partner ang ating bubusisiin at tatalakayin pa dito sa Usapang Fire Code. Pare! O pare, Uy, kamusta? basta. Par, gusto mo kumita ng pera? Oo naman pare. Ano ba yan? Yung ganito ba? Di ba malapit na Pasko at bagong taon? Oo. Gawa tayo ng fireworks, yung ibebenta natin. Yung pang pyrotechnics. Fireworks? Pyrotechnics? Oo pa. Ano po ba ang fireworks o pyrotechnics? Ayon sa Republic Act 9514 of Fire Code of the Philippines, the word fireworks refers to any article or device that is designed to produce a visible or audible effect through the combustion, explosion, or detonation of any of its component parts or materials. Dinedefine naman ng ating fire code ang pyrotechnics as any article or device designed to produce a visible or audible effect by combustion, explosion, or detonation of any of its components, including but not limited to pyrotechnic devices, fireworks, or any other device that produces light, sound, heat, or smoke for entertainment purposes. Kung susumahin, ang fireworks ay kabilang sa tinatawag nating pyrotechnics. Ang kaibahan ng dalawa, pyrotechnics may encompass a wider range of effects and devices, higit pa sa mga tradisyonal na firecrackers o fireworks. Ano pare, game ka? Teka pare, di ba tayo sasabit dyan? Di ba may mga permit pa yan? Hindi yan. May mga regulasyon po ba tayo patungkol sa fireworks at pyrotechnics? Matatagpuan ang mga alituntunin patungkol sa fireworks at pyrotechnics sa Chapter 4, Division 6 ng RA 9514 o Fire Code of the Philippines. Sabi sa ating Fire Code, it shall apply to the manufacture, transportation, and storage of fireworks, pyrotechnic articles, and any components thereof containing pyrotechnics or explosive compositions, distribution and retail sales of consumer fireworks, and use of pyrotechnics before a proximate audience. Buti na lang nakapagtanong tayo. Sayang ang kitaan dun. Malaki pa naman sana. Yun nga pare. Pero sabi ko sa'yo may mga regulasyon tayong kailangan sundin dun Oo nga. Hindi pala madali. Marami palang mga bagay dapat isalang-alang paggawa ng fireworks. Ano po ang mga dapat ikonsidera ng mga gumagawa ng firework at pyrotechnic? Ayon sa ating fire code, ang lahat ng manufacturing facilities ay kinakailangan nakasusunod sa lahat ng mga kondisyong ito. Number 1, manufacturing is restricted to production of custom fireworks, pyrotechnic articles, and any components containing pyrotechnic or explosive materials that are not for general sale. Number 2, the facility contains not more than 2.3 kg of pyrotechnic composition, of which not more than 2,300 kg or 2.23 kg is of or explosive composition. Number 3, all explosive and pyrotechnic compositions are removed to a storage magazine at the end of each workday. Number 4, process buildings shall be in single-story buildings and shall not have basements. Number 5, wall joints and openings for wiring, plumbing, and other utilities shall be sealed to prevent the entry of dust.
Number 6, horizontal ledges and surfaces upon which dust can be settled and accumulate shall be minimized. Number 7, floors and work surfaces shall not have cracks or crevice in which explosives or pyrotechnic compositions can lodge. Number 8, floors and work surfaces in mixing and coating buildings for salute powder shall be of conductive materials. Number 9, conductive footwear or other grounding techniques for personnel shall be used wherever exposed salute powder is present. Number 10, stoves, exposed flames, and portable electric heaters shall be prohibited in any building where fireworks or its components or its flammable liquids are present. Pare, alam ko na. Kung magbenta na lang kaya tayo. Pwede naman pare. Pero sa tingin ko, katulad ng pagmamanufacture, kailangan pa rin natin ng permit sa pagbebenta ng fireworks. Sus! Pasko't bagong taon lang naman tayo magbebenta. Kailangan pa ba natin yun? Kung magbebenta po kami ng fireworks, kailangan rin po ba namin kumuha ng Fire Safety Inspection Certificate? Ayon sa ating fire code, no person shall manufacture, store, handle, and/or use any fireworks or pyrotechnics materials of any kind or form without securing a fire safety inspection certificate from the city or municipal fire marshal having the jurisdiction. Ang FSIC na ito ay prerequisite naman sa pagkuha nila ng permit sa Philippine National Police in accordance naman ito sa RA 7183 or an act regulating the sale, manufacture, distribution, and use of firecrackers and other pyrotechnic devices. Katulad nga po ng ating nabanggit, kinakailangan po makakuha ng FSIC bago makapagbenta ng fireworks kahit na po temporary facilities kagaya ng tents, canopies o stands at mga permanent structures kagaya ng shops, stores and retail sales facilities. Lahat po ng nagbebenta ng fireworks ay kinakailangan tumaan sa mapusising inspection ng DFP upang masigurong nasusunod ang mga alintuntunin na nakasaad sa ating fire code at nang masiguro na ang kaligtasan ng mga nagbebenta at namimili nito. O sige, let's say nakakuha na tayo ng permit, napayagan na tayo, pwede na tayo magbenta. Kanino naman natin ibebenta? Hindi sa mga kumparet-kumare natin sa mga bahay natin. Pwede ba sila gumamit nun? Ay, oo naman! Pwede po ba kaming magsagawa ng fireworks display sa bahay? Ayon din sa Fire Code of the Philippines, no person shall be allowed to conduct firework exhibition without first securing a clearance from the city or municipal fire marshal having jurisdiction. Makipag-ugnayan po tayo sa ating Bureau of Fire Protection kung nagpaplano po tayo magsagawa ng fireworks display nang sa gayon po ay magbigyan tayo ng gabay para sa ating kaligtasan. Kami naman po sa Bureau of Fire Protection ay mas ini-encourage po namin kayo na manood na lamang ng mga public fireworks display na inoorganisa sa ating mga lokalidad o hindi naman po kaya ay gumamit na lamang ng mga alternatibong paraan ng pailaw o paingay. Sa ganong paraan po, ay mas makakaiwas tayo sa kapamakan o pinsala na maaaring idulot ng fireworks. Ano po ang pinagpapawal na paputok na dapat namin iwasan? Narito ang listahan ng mga paputok na pinagbabawal gawin o ibenta ayon sa Department of Health at Department of Trade and Industry. Kabilang din sa mga ipinagbabawal na paputok ang atomic bomb, 5-star, Lapla, OG, Giant Whistle Bomb, Super Lolo, Atomic Big Triangulo, Lolo Thunder, Kabasi, at iba pang mga paputok na walang label. Ano naman po ang dapat namin gawin sa mga fireworks na hindi pumutok or hindi nagamit? Alinsunod sa ating fire code, ang mga pakete ng fireworks na hindi pa natin sisindihan o na-display ay kailangan ibalik sa supplier in compliance with all applicable regulations. Ang lahat ng paputok o fireworks na hindi pumutok matapos ang display ay kinakailangan ng itapon ng maayos. Hindi na ito dapat pang-iimbak o itago. Narito naman ang mga kawani ng Tanay Fire Station upang ituro sa atin ang tamang pamamaraan ng pagtapon ng fireworks na hindi pumutok. Magandang araw po sa aming tagapagpanood. Ngayong araw po, ipapakita po namin ang tamang pag-dispose ng mga paputok na hindi pumutok o hindi nagamit.
Maganda ng isang balding tubig at ilublob ang mga putok na hindi nagamit o hindi pumutok. Maghintay ng 10 minuto upang mabasa ng gusto ang mga paputok hanggang sa loob. Sana mga paputok upang masigurado basa na hanggang sa loob. Kung tiyak nang basa na ang lahat ng paputok, ilagay ito sa plastic bag. Pare, hindi pala basta-basta makapagbenta ng fireworks. Kaya nga eh. Kung umisip na kaya ka tayo na ibang pwedeng maging negosyo. Hindi kung turotot na lang kaya. Magkakaiba man po tayo ng ating tradisyon o pamamaraan sa pagsalubong ng bagong taon, ay lagi po nating unahin ang ating kaligtasan. Iba-iba man po tayo ng paniniwala, tandaan po natin na ang ating kapalaran ay nakabase sa ating pagsisikap at pananalig sa Diyos. At ang tunay na swerte at ay kung tayo ay malayo sa aksidente at ang pamilya natin ay ligtas sa sunog at iba pa ang kapahamakan. Mula po dito sa Lawigan ng Rizal, the Cradle of Philippine Art. Ako po, si Fire Officer 1, Karen Kate Ay Napoles. At ako naman po si Fire Officer 1, Giancarlo Mariano Espares, na bumabati sa inyo ng Advance Merry Christmas and Advance Happy New Year. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na episode ng Usapang Fire Code!